Mic test. Magandang oras po sa ating mga viewers. Ngayon po ay February 20, 2026 at panibagong episode na naman po ang mapapanood natin dito po sa programang Police at Your Service, Cagayan Valley. At syempre ako po si Sara Malabanan at isang programa na mapapanood natin ang mga kaganapan, updates at saka syempre ang mga initiatives ng ating kapulisan mula po yan sa RMFB2 ngayong araw po. Live po tayo ngayon sa ating RBC Cable TV sa Channel 9. Syempre wag rin po natin kakalimutan na i-share ang ating live stream, i-like at i-follow lamang po ang ating official Facebook page, ang RBC Cable TV Network, para po sa mga updates at mga programs natin. Ma'am Annalyn. Yes, good morning Ma'am Sara. Sa lahat po ng ating mga tagapanood sa Police at Your Service sa Cagayan Valley. Sa ngalan po ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Antonio Pasis Maralag Jr. at ganoon din po ang aming Chief ng Regional Committee Affairs and Development Division na si Police Colonel Alberto I. Kalimag at siyempre ang aming Regional Public Information Officer na si Police Major Sharma Lilin. At sa lahat po ng ating mga tagapanood, suportahan niyo po ang programa po ng Police Regional Office 2. Live po tayo sa RBC Cable Master System at ganoon din po, naka-stream live din po tayo sa Police Regional Office 2 Facebook page. At sa ngalan din po ng aming Chief PNP na si Police General Melencio Nartates Jr. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ito nga Ma'am Sara, at iba't ibang mga aksyon ang ginawa ng ating mga kapulisan dito sa Lambak ng Cagayan. At unahin na po natin itong mga iba't ibang mga accomplishments din po ng PNP at mga balita mula sa PNP Journal. At unahin po natin itong na-recover po ng Quirino PPO na pampasabog at baril sa nagtipunan na Quirino. Sa mas pinaigting na kampanya kontra insurhensiya at terorismo sa lalawigan ng Quirino, na-recover ng mga kapulisan ng Provincial Intelligence Unit ng Quirino Police Provincial Office kasama ibang unit ng PNP ang mga gamit pampasabog at baril sa Sitio Didang, Barangay San Dionisio 2nd, nagtipunan Quirino. Ang operasyon ay nag-ugat mula sa impormasyon na binigay ng isang dating rebelde na kinilalang si Ka Ernie na nagsiwalat at naglibing ng ilang baril, pampasabog at bala sa bulumunduking bahagi ng nasabing lugar. Pasado alas 4 ng hapon na ikinasa ng PNP nasabing operasyon na kung saan natunton ang mga nasabing gamit. Natunton din ng mga kapulisan ang lokasyon ng mga arm cache na nagresulta ng pagkakarecover ng mga nasabing gamit pampasabog. Ang na-recover na IED materials ay dinala sa impilan na nagtipunan police station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Samantala, pinuli ni Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., PR2 Regional Director, ang mga kapulisan na nasa likod ng matagumpay na operasyon. Ang pagkatunton ng mga gamit pampasabog ng mga rebelde ay nagpapatunay lamang na epektibo ang mga sinagawang operasyon ng PNP upang tuluyan na matuldukan ang insurhensiya at terorismo sa lalawigan ng Quirino alinsunod sa PNP Focus Agenda. 2 pulis sa Solana umani ng papuri matapos tulungan ng inang nanganak sa patrol car. Ipinakita ng kapulisan ng Solana Police Station ang tunay na diwa ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman matapos nilang tulungan ng isang buntis na ligtas na manganak sa loob mismo ng kanilang mobile patrol sa barangay Kataran, Solana, Cagayan nitong February 18, 2026. Habang nagsasagawa ng routine mobile patrol sina Police Corporal Avelino Bangayan at Patrolman Carl Nixon Maborang, napansin nila ang isang grupo ng mga residente na naghihintay ng ambulansya para sa isang buntis na malapit ng manganak. Agad silang tumugon sa panawagan ng barangay health worker na isakay ang ginang patungo sa MHO. Sa gitna ng biyahe, nagsimula ng manganak
ang buntis, sa tulong ng BHW, matagumpay na naipanganak ang sanggol sa loob ng mobile patrol vehicle. Ligtas na naihatid ng ang mag-ina sa MHO para sa karagdagang atensyong medikal. Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamilya Matias kila Police Corporal Bangayan at Patrolman Baborang sa kanilang maagap na malasakit sa pagtugon. Pinuri rin nila si BHW Layugan sa kanyang hindi matatawarang dedikasyon. Umani ng papuri mula sa netizens ang naturang kabayanihan. Marami ang nagsabing patunay ito na ang kapulisan ay tunay na katuwang ng komunidad, handa at mabilis tumugon sa oras ng pangangailangan. Samantala, dumako naman tayo sa PNP Calayan, nakiisa sa bayanihan sa pagpapatayo ng simpleng bahay sa isang benepisyaryo. Nagkaisama miyembro ng Christian Gospel Baptist Fellowship sa panguna ni Pastor Jonard Umengan, katuwang ang PNP Calayan Police Station sa isang makabulang gawain na bayanihan para sa pagpapatayo ng simpleng tahanan ni Mr. Bartolome Oñate sa Barangay Balatutpat, Calayan, Cagayan noong February 18, 2026. Layunin na nasabing aktibidad na ipakita ang tunay na diwa ng pagkakaisa, pagtutulungan at malasakit sa kapwa sa pamamagitan ng voluntaryong pagbibigay ng oras, lakas at materyales upang mabigyan ng maayos na tirahan ang benepisyaryo. Lubos na naging kagalakan ni Mr. Oñate sa pagkasawakas na nagkaroon na siya ng sarili at ligtas na masisilungan. Ang gawain ito ay sumasalamin sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa iba't ibang sektor ng komunidad at faith-based organization upang maisulong ang mga programa makatao at makokomunidad. Pinatunayan din ito na ang konsepto ng bayanihan ay nanatiling buhay at isang mabisang paraan upang maihatid ang pag-asa at inspirasyon sa bawat mamamayan. Hustisya sa pagpatay sa dating beauty queen sa San Manuel Isabela, tinututukan ng PNP. Tinutukan ng PNP ang investigasyon sa pagpatay kay Miss Philippine Earth runner-up na si Lulette Jane Ramilo de la Cruz matapos magsagawa ng mataas na antas na case conference ang Special Investigation Task Group sa Isabela Police Provincial Office. Pinangunahan ni Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., Regional Director ng PRO2, ang pagpupulong kasama si Police Colonel Manuel Bringas, Provincial Director ng IPPO at mga miyembro ng SITG nitong February 18. Tinalakay sa pulong ang estado ng kaso at ang mga estratehiyang direktiba upang agarang maresolba ang investigasyon at mapanagot ang mga salarin. Matapos ang conference, personal na nagtungo sila Police Brigadier General Maralag at Police Colonel Bringas sa burol ng biktima sa Barangay Kabaritan, San Manuel Isabela upang magbigay galang at ipaabot ang pakikiramay sa pamilya, kasabay ng pagtitiyak ng PNP na hindi titigil ang operasyon hanggang makamit ang hustisya. Samantala, pinangunahan ni PR2 Regional Director ang pagpapasinaya sa bagong Provincial Tactical Operations Center ng Nueva Vizcaya PPO sa Nueva Vizcaya Police Provincial Office sa Camp Major Saturnino L. Dumlao sa Bayombong, Nueva Vizcaya noong February 18, 2026. Ang bagong tayong Tactical Operation Center ay sumasalamin sa pinaiigting na pangako ng NBPPO sa kausayan sa operasyon, mas mabilis at maayos na koordinasyon sa pagtugon at mas pinaiigting na intel-driven policing at higit pa nito ay simbolo ng patuloy na pagsusulong ng organization sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders upang mas mapatatag ang tiwala ng publiko at ugnayan sa komunidad sa buong Nueva Vizcaya. Tinuluhan din ang seremonya na sina Vice Governor Eufenia Dacayo, Reverend Fal J.B. Lusong, mga miyembro ng Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development at mga tauhan ng NVPPO. Sa mensahe ni Police Brigadier General Antonio Maralag Jr., ay pinasalamatan niya si Vice Governor Dacayo at ang APSLAI at PAG-TVD sa walang sawang suporta at biniyag din nito ang kanilang ambag sa direktang pakinabang ng mga komunidad itong Provincial Tactical Operation Center ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office. PRO2, ginawaran ng Sustainability Award ng DepEd Region 2. Kinilala ng Department of Education Region 2 ang Police Regional Office 2 sa pamamagitan ng paggawad ng Sustainability Award
na ginanap sa Gawad ACE-BEN o Agency Contribution Towards an Ennobling Basic Education for Nation Building na idinao sa DepEd Regional Office noong February 13, 2026. Ang Sustainability Award ay sumasailalim sa isang kahangahangang tagumpay ng PRO2 na nagpapakita ng matatag at patuloy nitong suporta sa pagsulong ng dekalidad na batayang edukasyon sa rehiyon sa pamamagitan ng matibay na pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa PNP. Nagsilbing natatanging plataporma ang Gawad ACE-BEN para sa mga ahensya ng pamahalaan upang maipakita ang kanilang mga pangunahing programa at pinakamahusay na mga gawain na naglalayong mapahusay ang batayang edukasyon. Ang PRO2 ay nasungkit ang champion sa taong 2021, 2023 at 2024. Samantala, pinarangalan din ang Police Regional Office 2 ng Department of Agriculture Region 2, ang Regional Public Information Office ng PRO2 kahapon bilang pagkilala sa matatag nitong pakipag-ugnayan sa larangan ng pangpublikong impormasyon. Isinabay nito sa pagdiriwang na ika-10 anibersaryo ng DCDA Radyo Pangkaunlaran. Inorganisa ito ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DARFO2 na isinagawa sa pagdiriwang na kanilang DCDA FM Radio Pangkaunlaran, isang dekadang tinig na magsasaka tungo sa mas masagana agrikultura at maunlad na ekonomiya. Pinagdiriwang na nasabing okasyon ay isang dekada ng dedikasyon na serbisyo ng DCDA bilang pangunahing pinagkukunan na impormasyon pang-agrikultura at para sa mga magsasaka, mangisda at iba pang mga stakeholders sa buong Cagayan Valley. At yan ang mga balita mula naman po sa Police Regional Office 2 at dumako naman po tayo sa ating mga iba't ibang mga accomplishments ng Police Regional Office 2 at dito din po sa ating studio ang ating guest mula naman po sa Regional Mobile Force Battalion 2. Makakasama po natin ang acting company commander ng 201st Maneuver Company na si Police Captain Rolly Arzadona Macarubo. Good morning, sir, at welcome po sa Police at your service, Cagayan Valley. Good morning, Ma'am Annalyn. Ma'am Sara, good morning. Ganon din sa mga tagapakinig natin at sumasubaybay sa Police at your service. Nandito po ang RMFB para ipahayag yung mga naging accomplishment namin sa itong taon na to. Ayan nga, Ma'am Sara, isa-isahin po natin na iba't ibang mga accomplishments po ng 201st Maneuver Company, lalo na ngayon. At alam naman po natin, katuwang po natin ang Mobile Force Company, lalo na sa iba't ibang mga law enforcement operations po natin. At sir, kumusta naman po ang ating area of responsibility na sakop po ng 201st Maneuver Company, sir? Sa area namin sa 201st, ito yung nasasakupan ko is yung Northern Isabela. Na yan sa may nakabase ako ngayon sa Sindon, na ang kwan natin dyan, yan yung dating korehidor ng mga kalaban nating mga NPA. Yun ang binabantayan natin ngayon. Pero as of the moment, wala na sila dyan. Kaya ang ginagawa namin, sinusustain na namin yung mga dating stronghold nila, binabalik-balikan pa rin namin para hindi na makabalik yung mga dating kalaban natin, yung mga remnants ng mga NPA. Yes, sir. Sa Northern Isabela po, sir, ilan po ba ang sakop, ilang bayan po ang sakop ng Northern Isabela po? Nasa 14 ang sakop ko na bayan magmula Reyna Mercedes to San Pablo, Rojas to Santa Maria. Yun ang sakop ko din. May dalawang coastal area na sakop ko rin, yung Dibilacan at saka Makunakon po. Yes, sir. Napakalaki pala ng sakop ni Sir ma'am, dahil itong mga nakarang parang ilang bayan lang yung nasasabi nila na babanal. Pero kay sir parang lampas 10 na bayan. Sir, sa inyo po, ano po ba yung mga kadalasan na problemang natatanggap po natin? Doon ang problema na natatanggap lang is yung mga dating mga surrenderies natin na mga NPA. Kasi umaasa sila doon sa dati kasi na may pangako sila regarding sa LCAC. Yun yung pinapa-follow up namin ngayon na yung mga na yun din yung iniwanan ng mga previous na mga commanding officers na pina-follow up pa rin namin ngayon, pero nandun na ngayon sa provincial na yung level ng papel nila. Pina-follow up namin kung meron silang makuha man o hindi, or ano naging problema ng papel, kasi yung mga surrenderin na natin yan, meron din silang mga gamit din na isinurrender.
Sir, kumusta naman po yung monitoring natin lalo na at idineklara ng insurgency free na ang province of Isabela at meron pa rin po ba tayong mga namomonitor or mga nag-surrendery na mga dating communist terrorist groups, sir? As of the moment, yung mga surrendery namin, umabalik pa rin kami sa kanila kasi baka may pagkakataon ba na baka meron pa silang masabi sa amin regarding sa mga armed cache. Kasi mga dating mga kaibigan kasi natin, mahirap silang makuha yung loob nila. Pero habang tumatagal yung panahon, dahil sinusustain natin yung pakikisama sa kanila, baka magbago yung isip nila, baka pwede pa nila masabi kung maalala nila kung saan nakatago yung mga armas pangdigma nila. Pero as of the moment, katulad nung kahapon, tuloy-tuloy pa rin kami sa paghahanap kasi mayroon mga info na may nakabaon, pero binalikan namin, hinukay, wala naman. Baka darating din na panahon makakakuha kami ulit. Sir, lalo na ngayon at sunod-sunod din po yung mga pagdidiskubre na mga nakabaon na mga armed cache o mga armas na mga dating rebelde at ito po yung mga naging daan, yung mga dating mga nag-surrender po na mga CTGs po natin ay sila po yung nagtuturo kung saan po nakabaon at yung mga lugar din po na dating yung lugar po ng mga dating mga rebelde at ngayon po ay nabuwag na dahil sa mga iba't ibang mga programa ng PNP at tuluyan ng walang pong mga terorista na mga nagtatago po sa mga kabundukan o mga lalo yung mga liblib na lugar at mga areas po under po ng yung GDAS po natin, yung geographically isolated disadvantageous areas po natin, sir. Kumusta po? Baka meron po tayong mga ginagawang mga hakbang para matulungan sila sa mga lalo na yung mga dati nilang kasamaan at sila po yung naging udyat, sir, para meron pang mga natitira pang mga kung meron man na mga mahukay man mga pampasabog, sir. Yung ginawa namin na katatapos lang ng RPSB namin ng San Mariano, kasi yan yung mga dating stronghold ng mga makakaliwa, katatapos lang kagagraduate nung last January lang. Ayun, may mga programa din ng gobyerno dahil sa tulong ng mga LGU. Tinitignan din namin yung mga dating mga kasamahan, kung ano ng kabuhayan nila ngayon. Yun nire-request din namin sa LGU kung pwede matanggap sila sa trabaho kahit yung para sa munisipyo ano man, basta importante di na sila makabalik doon sa yung panloloko na ginawa ng mga NPA sa kanila na nalinlang. Kaya yun ang kwan namin. As of the moment, yung itong mga tropa ko yung PCR namin, dire-diretso pa rin yung pagpasok dun sa liblib na lugar na hindi napupuntahan nung unang panahon. Pero ngayon, dahil may daanan na, lahat ng tulong ng gobyerno ay nakakarating sa kanila ng tama. Yes, sir. Malaki po talaga itong whole of a nation, itong LCAC, National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict, sir. At talagang nailalapit po yung mga serbisyo ng gobyerno, lalo na yung at sa mga iba't mga programa. At nabanggit mo nga, sir, yung mga dating walang mga daan ngayon ay may mga naipatayo mga daan mula po sa tulong po ng gobyerno. Sir, kumusta po yung mga napupuntahan po ninyo, lalo na yung mga walang mga kuryente, walang mga signal at may mga tulong maganda itong mga nilalapit po natin sa ibang mga pamalaan na lalo yung mga tulong na kailangan po ng mga mayan, lalo na sa mga liblib na lugar, sir, lalo na yung mga livelihood programs po natin, sir. Yun yung mga katulad yung kampo namin ngayon is nakabase kami sa Sindon. That is, yung Sindon, it takes for 30 minutes before na maabot mo yung sentro. Ang daming sitio yun hanggang, siguro yung pinakadulong sitio ng Ilagan doon sa Sindon is abutin mo pa ng another 45 minutes bago mo marating yung boundary ng Dibilacan. Marami pang mga sitio-sitio doon. Walang kuryente, pero ang kabuhayan nila doon is yung mga pananim lang nila. Pero sa atin, although na nandun sila namumuhay, kaya pinagbabawalan din pa rin natin sila sa mga illegal logging. Kaya ang dami naman alternative na pwede nilang pagkakitaan dahil meron din ang peso ng Ilagan na tumutulong sa kanila. May mga kooperatibang pinatayo ang local government unit para matulungan dati yung mga tao na nandun sa liblib na lugar. At yun din sa amin, pinupuntahan din namin sila
Kung may hininaing sila, kami rin nagpaparating sa LGU kung anong pwede natin maitulong sa kanila. Ma'am Sara, bago yung iyong katanungan, ay panoorin po muna natin itong inihandang audio-visual presentation ng 201st Maneuver Company. The 201st Maneuver Company are MFB2, under the leadership of Police Captain Rowley Amakarubo. Acting Company Commander presenting the activities and accomplishments of February 1 to February 19, 2026. Police visibility and area security was conducted by this unit to deter criminal activities, maintain peace and order, and ensure the safety of the public through the active presence of law enforcement personnel. Anti-criminality checkpoints were conducted to prevent and suppress criminal activities while ensuring public safety and maintaining peace and order. These checkpoints help deter crimes such as illegal possession of firearms, carnapping, and drug trafficking by monitoring vehicles and individuals in the area. Mobile patrol operations within the area of responsibility as a proactive measure to prevent and suppress criminal activities through increased police visibility and regular monitoring of streets, business establishments, and residential areas. These patrols help deter potential offenders and ensure immediate response to incidents. Through continuous joint law enforcement operations conducted by this unit, the most wanted individuals and 14 other suspects involved in various criminal activities were successfully apprehended. These operations targeted high-risk areas and known crime hotspots, demonstrating careful planning, coordination, and intelligence-driven policing. Barangay visitation was also conducted by this unit to further strengthen community partnership and enhance public safety at the grassroots level. During these visitations, personnel from 201st MC coordinated with barangay officials and community members to discuss peace and order concerns, crime prevention strategies, and ongoing security programs. 201st MC distributed information, education, and communication materials containing important reminders on anti-criminality measures, safety tips, anti-drug campaigns, and emergency hotlines. This initiative aimed to educate residents about their role in maintaining peace and order, encourage vigilance, and strengthen cooperation between the police and the public. This unit demonstrated its dedication to community service when it noticed several people walking under the scorching heat in Barangay Agasian. The personnel of the 201 SD Maneuver Company immediately assisted them by giving them a safe and comfortable ride to their destination. This simple act highlighted the PNP's care and commitment to the welfare of the community while building public trust. Squad weekly interactive meeting was conducted by this unit to enhance the morale, welfare, and camaraderie of its personnel. During swim, squad members shared updates, discussed challenges, and provided support to one another while reinforcing discipline, teamwork, and ethical conduct. The activity also served as a venue for guidance on professional development, values formation, and personal well-being. Ayan po yung iba't ibang mga programa at mga aktibidad po at mga accomplishments po ng 201st Maneuver Company. At balikan natin, Ma'am Sara, itong Sir Police Captain Makarubo, lalo na sa mga community anti-terrorism, mga activities po na sinasagawa po nila, lalo na sa sakupan po ng 201st Maneuver Company. Sir, sa ngayon po, Sir, kumusta naman po yung mga mamamayan doon, lalo na para lalo yung mga kabataan para hindi po sila mahikayat ng mga lalo na mga left-leaning organizations na mga magre-recruit po na masumali po dito sa mga left-leaning organizations po, sir. Dito, hindi naman itong mga tauhan ko sa Sindon, dun sa Toppers, hindi naman sila, araw-araw sila lumalabas, pupunta sila sa school, lahat ng
sinasabi namin sa kanila kung ano yung magiging kihinatnan kung pumasok sila, at saka wag silang maniwala. Kasi ang mga NPA kasi magaling sila mandin lang. Yun ang kwan lang naman nila. At saka yung mga kabataan kasi ngayon, masyado silang curious sa mga paghawak ng baril. Sinasabi namin sa kanila kung walang magandang patutunguhan kapag nandyan kayo sa loob. Yun ang sabi namin sa kanila. Lahat ng schools, pinupunta namin kapag may affairs na mga SK, pinupunta namin sila. Pati yung mga tao doon, kahit mga simpleng programa, nakaka-attend pa rin lahat ng yung mga personnel namin. Lagi kung may uniform personnel lagi na nag-attend at nagsasabi, yung nire-re-echo natin yung mga guidance galing sa national headquarters natin para maparating hanggang sa baba na hindi na walang mga kuryente, at least naririnig nila yung mga boses ng PNP kung anong dapat natin sabihin sa kanila. Yes po, Ma'am Annalyn. No, matanong ko na rin, sir, kasi sa laki po ng nasasakupan natin, ano po yung pinakamalaking challenges na kinakaharap po ng unit natin ngayon? Ito yung maluwag yung area, pero itong ginagawa natin, yung mga access namin sa mga bin natin, yung Barangay Intelligence Network natin, kahit nasa malayo, at least may nag-feed ng mga information. Kasi ngayon, ang trabaho namin sa RMFB, not only on internal security operation, but ang guidance ng regional director sa amin, na mag-function na rin kami sa law enforcement operation katulad ng paghuli ng mga warranted mga may warrant at sa mga anti-criminality na rin. Kaya kaming mga RMFB, not only on ISO, kundi pati rin sa law enforcement operation na rin po kami. Yes po. Kumusta naman po yung paghuli natin ng mga wanted persons, sir? Okay naman, as of February, ngayon lang, naka-join kami sa mga station na nasasakupan namin. May nakuha kaming 4 na top most wanted at saka 10 na other most wanted sa kwan natin. As of February lang po yun. Ano naman yung mga kasong kinasasangkutan nila, sir, yung mga nahuli, sir? Yung mga nahuli, ito yung mga may kaso na, yung itong mga other most wanted natin, ito yung mga archives na kaso, pero itong mga 4 na most wanted natin, ito yung may kaso ng rape, mga ganun yung mga heinous crime, yung mga kaso nila. Sir, paano po natin nahikayat yung mga publiko, lalo na yung mga barangay Barangay BINs, Barangay Intelligence Network po natin, lalo na kung meron pong mga nagtatago po sa batas, lalo na maaari po nilang isuplong sa ating mga otoridad para harapin po nila yung mga kaukulang kaso na kinakaharap po nila, at ganun din po yung mga kooperasyon po ng bawat mamayan para wala pong mga ibang mga kakuluhan o mga nangyari mga krimen sa kanilang lalo na yung kanilang nasasakupan po, sir. Sa amin, sinasabihan namin yung mga barangay officials na kapag may mga bagong muka, alamin yung pangalan at titignan natin sa record ng PNP kung meron silang existing na warrant, kasi meron naman tayong mga i-warrant dyan, doon natin makikita, baka nagtatago lang sila. Mga lalong bagong, mga dayo, mga bagong muka sa kanilang nasasakupan. Ganun po. Yes, sir. Maliban po dun sa pag-arrest po natin doon sa 4 na most wanted persons, sir, ano po yung mga maituturing nyo na malaking accomplishments po? Yung isa doon is regional level, yung isa doon. Pero yung yung iba, provincial lang. Yung isa lang ang doon na medyo kasi yung kaso niya, rape naman kasi yung kaso niya. Sir, kumusta naman po yung mga isinasagawa po natin mga checkpoints, lalo na yung kung may mga lumalabag po sa batas, tulad na lang po yung pagbiyahe o mga illegal logging o ibang mga kontrabando na lalo na sa mga dumadaan po sa mga checkpoint, para maiwasan po na makapuslit po sila, sir. Sa pagdaan sa checkpoint, dapat kompleto yung papeles ng motor nila, meron silang protective gear. Yun ang number 1, katulad yung nangyari nung nakaraan. Nakahuli kami dyan ng isang nagnakaw ng motor sa Alicia. Then nagkaroon pa siya ng kaso sa San Mariano, may sinaksak siya. At the time na napara sa checkpoint to verify kung may papel siya, nang lapitan siya ng tropa, biglang inarurot niya yung motor niya. Then hinabol siya ng tropa, then inabandon yung motor niya. Then yung tropa din, nakita yung traces, sinundan. Then nakuha din yung tao. Doon na lang namin nalaman na meron pa lang siyang existing na frustrated murder na kaso doon sa San Mariano, at saka yung karnaping niya doon sa motor sa bayan ng Alicia. Ma'am Sara, ito yung kahalagahan po na may mga
iba't ibang mga sinasawang pang mga checkpoint ng ating mga kapulisan sa iba't ibang mga conspicuous areas po natin para masiguro hindi lang po kaligtasan po ng mga publiko at mahuli yung sino mga lumalabag sa batas. Sir, maliban po dito at nagmamanage din po tayo lalo na kung may mga traffic at ibang mga law ordinances po natin. At nabanggit nyo nga lalo na yung mga hindi po nagsusot mga gears at alam naman po natin yung mga traffic regulations po na pinapatupad natin sa katuwang po ng ibang other law enforcement agencies po natin para masiguro po na hindi lang po ligtas ang publiko at maiingat din po sila at walang maanumang mga insidente po sa daan, sir. Ang talagang role naman natin na police is yung peace and order tayo, yung public safety. Yan ang number one na iniisip natin. Sa lahat ng bagay, public safety, then yung law enforcement natin, pagpapatupad ng batas. Kaya always na kwan tayo sa mga tao. At kasabihan ko rin sa mga kapulisan din natin na dapat maging magalang at all times. Yes, sir. Ano naman po yung mga best practices natin sa ating unit, sir, na maaari po natin ibahagi sa ating audience po? Sa amin, ang continuous pa rin namin yung mga dating mga gidas area namin, kasi marami doon sa area namin, mga barangay, na sinusustain namin yung mga programa. Hindi katulad nan kapag natapos na natin, pag bumalik na sila sa panig ng gobyerno, pinapabayaan. Hindi. Ang ginagawa namin ngayon, continuous pa rin siya. Kaya may time din na pupunta rin ako sa sitio, kakaroon kami ng nagpapa-feeding pa rin kami sa kanila, then tinatanong namin pulong-pulong kung ano ba naging problema. Yun, para malaman natin kung kanino kami kumuha ng or hihingi ng tulong. Kung pwede namin i-approach ang LGU, tulungan sila. Or kung kaya naman ng mga stakeholder namin, edi magpapatulong kami sa mga stakeholder namin. Sir, sa kampanya pa rin po natin against loose firearms, lalo sa ating mga nasasakupan, para mahikayat po natin mga publiko kung meron po silang mga nalalaman na may tinatagong mga armas para maiwasan na gamitin ito sa anumang mga karahasan o mga krimen o anumang mga kakuluhan sa inyong nasasakupan, sir. Kung panawagan ko sa akin nasasakupan, kapag meron silang alam na ganyan na may tinatagong armas, huwag silang matakot or mahiya na lumapit sa himpilan namin or kahit sino sa mga kabaro namin na PNP para ma-recover natin yung mga kagamitan pandigma nila or yung other mga loose firearms nila para hindi na ito makapanakit pa ng ibang tao. Yes, sir. At ang mga kapulisan natin, sir, alam naman natin na hindi lang sa pakikipaglaban at pag-maintain po ng peace and order ang gawain natin dahil madalas ay nasa disaster din po tayo, nasa mga sakuna. Kumusta naman po yung mga pagtulong natin sa mga disaster preparedness, sir? Sa atin naman, sa pagtulong, katulad yun na bagyong uwan na tayo, no, may tinakbo rin na, although na delikado na, pinilit pa rin ng tropa na itinawid dun sa tulay na yung buntis. Wala na, no choice na kami. Yun na lang ang way na makalabas dun sa area namin. Yun, pinilit na lang na itinawid para mayabol sa hospital. Sa awa naman ng Diyos, nakarating naman sila na sa hospital ng maayos. At saka nagkakandak din ang LGU ng mga training. May kami sa CDRMO kasi then ini-invite din kami na mag-join kami sa mga training. Ganun din sa mga other agencies din po. Bali, quarterly kami nagkakandak doon sa Ilagan. Yes, Ma'am Sara, malaking tulong itong mga disaster preparedness training po na isinasagawa po sa ating mga kapulisan, lalo na hindi natin na minsan na dumarating po yung ganitong mga sakuna, hindi lang po yung bagyo at mga pagbaha, mga lindol po. At sir, kumusta naman po? Lalo na yung alam natin na dito sa area nyo, nakaranas talaga kayo noon ng malawakang pagbaha, lalo na sa may Sindong Bayabo, na minsan ay yung meron po nga tulay yata doon, sir, na umapaw sa may Abuan, na talagang tinawid po ng ating mga kapulisan, maidala lang po sa pagamutan yung isang mga anak yata yun, sir? Opo. O yun na mga anak na ginang at talagang sinulong po yung mataas po na tubig baha na mismo nga tulay pa yun, Ma'am Sara, sa may Abuan River dyan sa Ilagan na Isabela, na talagang ginawan po ng paraan ng ating mga kapulisan talaga yung pag-action nila po para mailigtas po yung buhay ng mag-ina. Sir, maliban po dito, ano po yung mga other significant accomplishments po ng 204's Maneuver Company, sir?
Yung kwan namin dito is yung significant accomplishment namin dyan, yung katulad nitong mga previous na banbanti. Nagkwan din kami dyan, naki-joint din kami sa mga para maging maayos ang Banbanti Festival. Pero ito na naman, may susunod na naman na festival dun sa nasasakupan namin. Ito yung Mamai na festival, Mamangi Festival na naman. Kaya ito yung mga time na yung sinasabi natin na public safety pa rin ang concern ng PNP. Yes, isa naman po mandates ng PNP, Ma'am Sara, hindi lang yung peace and order at maging ang public safety. Sir, alam naman po natin na marami po tayong mga iba't ibang mga aktibidad po na sinasagawa sa 201st sa Maneuver Company. Hindi lang po yung mga iba't ibang mga community engagement activities natin at tuloy-tuloy pa rin po yung pagpunta natin, lalo yung mga sakop po natin ng mga GIDAS at ganun din po tuloy-tuloy pa rin po ito nga revitalize yung police yung RPSB. RPSB. Sir, kumusta naman po, lalo na yung mga lugar talagang kakailanganin po ng mga tulong po ng serbisyo po ng ating mga kapulisan, lalo sa inyong nakasasakupan, sir? Ngayon, ang RPSB ngayon is nasa 202nd company sila ngayon sa bandang dito sa may Cagayan. Sa may Cagayan sila ngayon kasi natapos ng San Mariano, lumipat naman dito sa Cagayan ngayon. Kaya lahat yung mga GIDAS area, pinupuntan namin yan pero mayroon kanya-kanyang schedule yan. Yes, ito Ma'am Sara, naalala ko yung revitalized police sa barangay. Ayan, iniisip ko ba yung RPSB. At alam naman natin na malaking tulong po ito lahat po na talagang pinupuntahan ng ating mobile forces po natin. Yung mga barangay na talagang kailangan po ng serbisyo ng ating mga kapulisan at sa tulong din po ng mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at nahihatid po nila at may mga programa po sinasagawa nila doon at sa mga tulong at hindi lang po at naalala ko sir yung mga lugar na pinapatayo niya dyan sa mga banda Sindon, Bayabo, yung mga pailaw, patubig at ibang mga lugar lalo na may mahina mga signal po dyan at meron na rin po tulong ng DICT para mabigyan po ng mga signal lalo na sa mga internet connection po dyan sa inyo nasasakupan, sir. Bali dun sa amin ngayon is ang ilaw hanggang dun lang sa kampo ko pero the rest of the sitio wala na. Yun ang kanya lang. Pero sabi ko naman, may mga yung kapag may nag-iwan sila ng cellphone doon nagpapa-charge, tinatanggap namin kasi wala nga silang kuryente. Yun lang ang kwan namin mas lalo dun sa mga nag-aaral. Doon sila sa checkpoint, doon sila nag-charge na lang kasi yun na, kami lang may kuryente kasi doon eh. Kaya tinutulungan, yun na lang tanging tulong pero sana hopefully na mapailawan pati doon sa inner na sitio sana. Lalo na Ma'am Sara, lalo na sa mga sitios na mga pinupuntahan ng ating mobile force company, talagang meron pa yung mga ilog na tatawirin nila para lang maghatid ng serbisyo sa ating mamayan, lalo na sa sakupan po ng 201st Maneuver Company. May mga karagdagan po kayong mga ibahagi, sir, sa ating mga tagapanood. Dito sa mga tagapanood natin, tulungan nyo po kami at makipag-isa sa kapayapaan sa ating bansa, sa ating mga lugar. Ang kwan naman namin na PNP is andyan kami para laging tutugon sa mga inyong mga pangangailangan. Hindi kami ang kalaban nyo, kami yung mga kaibigan. Kami ay nagsiservisyo sa mga taong bayan. Yes, Ma'am Annalyn. Siguro pang huling katanungan na po from me, sir. Kumusta naman po ang ating Unified 911, sir? May mga natatanggap rin po ba tayong mga tawag po galing sa mga kababayan natin? Actually sa amin ma'am, ang 911 kasi ma'am, from national yan ibinababa. Pero sa amin kasi may mga hotline kami na binibigay namin sa mga flyers. Hindi na nakakarating sa 911 kundi tinetext na sa amin or itinatawag. Right after dyan ma'am, kami na mismo na kahit di na tinatawag sa 911. Kung may tawag sa 911, binababa through operator yan papunta sa amin. Pero sa amin may mga hotline na kasi kami ma'am na nakabigay, may mga bin na kami sa baba na silang tumatawag na sa amin direct sa mga linya namin ma'am. Yes po, sir. Thank you. Ayan na Ma'am Sara, at tunay nga talaga nga nararamdaman ang serbisyo ng ating mga kapulisan sa iba't ibang bahagi po ng lambak ng Cagayan, particular ang 201st Maneuver Company. Talagang pinupuntahan po nila yung mga sitio, marating lang po at mahihatid lang po ang mga serbisyo na kailangan po ng ating mamamayan. Ito nga yung bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. At bago po yan tayo magtapos sa Ma'am Sara at ating po munang panoorin itong isang linggong accomplishments ng Police Regional Office 2.
Under the leadership guidance of the Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., the Police Regional Office 2 is unwavering in its pursuit of the PNP focus agenda, management of resources, morale and welfare, enhanced managing police operations, integrity monitoring and active community support. Under the direction of these principles, PRO2 continues to use disciplined policing and genuine community service to protect peace, order and public trust throughout the Cagayan Valley. In order to provide police services that are faster, fairer, and more responsive to community needs, PRO2 stepped up law enforcement operations from February 12 to 18, 2026. Under its campaign against wanted persons, PRO2 successfully apprehended 4 top most wanted persons and 79 other wanted persons with warrants of arrest. In the continuing fight against illegal drugs, PRO2 seized 46.67 grams of shabu and 2 grams of marijuana with a standard drug price of 317 and 116 pesos and 240 pesos respectively. Meanwhile, one anti-illegal gambling operation resulted in the arrest of 3 violators, while strengthened enforcement of RA 10591 led to the arrest of 3 suspects and the recovery of 20 firearms and 15 explosives, helping neutralize potential threats to public safety. Environmental protection efforts remained strong. Anti-illegal logging operations led to the arrest of 7 suspects and the seizure of 1,710 board feet of sawn lumbers valued at 83,913.60 pesos. In support of morale and welfare initiatives, Valentine's Day at PRO2 was filled not only with flowers and chocolates, but with appreciation and gratitude as Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., Regional Director, led a Valentine's celebration on February 13, 2026 at the PRO2 Grandstand. The simple yet meaningful activity was dedicated to honoring the female police officers and non-uniformed personnel assigned at the regional headquarters, Regional Mobile Force Battalion 2 and Regional Support Units. Complementing these efforts, 972 squad weekly interactive meetings were conducted, strengthening the spiritual and moral foundations of personnel and fostering a police force guided by integrity and compassion. PRO2 continues to place a high priority on efficient resource management in order to maintain operational preparedness, making sure that financial, human, and logistical resources are used as efficient as possible to support regional peace and security activities. In line with this, PRO2 Top Cop leads inauguration of new Provincial Tactical Operations Center in Nueva Vizcaya. Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr. led the inauguration and blessing of the Nueva Vizcaya Police Provincial Office new Provincial Tactical Operations Center at Camp Major Saturnino L. Dublao in Bayombong, Nueva Vizcaya on February 18, 2026. The new build Tactical Operations Center underscores NVBPO's strengthened commitment to operational excellence, faster and more coordinated response capabilities, and intelligence-driven policing. In addition, the facility symbolizes the organization's continuing pursuit of professionalism, innovation, and deeper collaboration with stakeholders in reinforcing public trust and community partnership across Nueva Vizcaya. Upholding transparency and accountability, PRO2's integrity monitoring initiatives resulted in the investigation of 2 personnel with administrative cases, demonstrating the organization's firm commitment to discipline and professionalism. Anchored on the PNP focus agenda, the Police Regional Office 2 remains united in delivering service with integrity, excellence, and compassion towards a safer Cagayan Valley and a stronger nation. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yan ma'am, ayan po ang isang linggo accomplishments ng Police Regional Office 2. At bago po yan, nais ko lang ibahagi itong tungkol naman po sa Nipah virus para sa kalaman po ng ating mga tagapanood. Lalo na kung ano ba yung sakit na Nipah virus. So pinagpaalala po ang ating Department of Health sa iba't ibang mga ehensya at sa mamamayan na ito ay isang sakit na nagmumula ito sa zoonotic disease na nagmumula sa hayop at maaari maipasa sa tao. Walang aktibong kaso ng Nipah virus sa Pilipinas,
pero nananatiling bukas ang bansa para sa mga papasok na pasahero sa mga paliparan at pantalan, pero mahigpit pa rin binabantayan ng Bureau of Quarantine ang lahat ng arrival area bilang bahagi ng border monitoring. Ito po yung naibahagi po sa atin ng DOH sa paalala lamang po para maging aware po tayo in case po na pumasok po itong Nipah virus sa Pilipinas. At nagpapasalamat po tayo na negative po ang bansang Pilipinas sa ganitong virus, at maganda na rin po na maging handa po tayo, lalo na yung kagaya naman noon na meron lalo na yung hindi inasahan na may mga naka-quarantine, at ganito po para alam po natin itong about sa Nipah virus. At bago po yan Ma'am Sara, nais ko lang din pong batiin ang bagong promote na Police Brigadier General JCB Tamayaw for your well-deserved promotion. Siya po ay kasalukuyang Executive Officer ng Directorate for Police Community Relations o DPCR, at ito po ay ang pagbati po nito ay mula kay Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., ang PRO2 Regional Director, at ang buong Police Regional Office 2 family. At Ma'am Sara, may nais ka pa pong batiin. Yes, batiin naman po natin ang mga viewers sa ating live stream. Ayan, nanonood po sa atin ngayon ang COP Amulong PS. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Sir Lloyd Kido Aga, kay Ma'am Liz Gay Nagum Gamazon, kay Sir DC9, kay Ma'am Rovalyn De Valdebacay, kay John Bax, kay Boss Paul, and syempre kay Ma'am Madeleine M. Nepomuceno, kay Sir Palataw Kabaddu, at syempre kay Ma'am Jessie Ganaban Reyes. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, at salamat po sa pagsubaybay sa ating programang Police at Your Service, Cagayan Valley. At syempre, maraming po salamat din po sa lahat po ng nakibahagi sa ating programa. At ganun din po, at binabati ko rin ating makasamahan sa RPIO News Team, at syempre ang Arcado Family, ang lahat po ng mga division sa Police Regional Office 2 at mga PPOs po na mga nanonood po sa atin. At baka may batiin si Sir bago po tayo magtapos. Binabati ko ang ating Regional Director sa pamumuno ni Police Brigadier General Antonio Maralag, Sir. Ganun din sa aming Force Commander na si Police Colonel Victor Pagulayan, at ganoon din sa Two of First family. Yun lang. Ayan Ma'am Sara, maraming salamat din po, lalo na sa mga sumusuporta sa programa ng Police Regional Office 2, at ginawaran po bila ng itong Sustainability Award ng Department of the Education Region 2, at itong sa sunod-sunod po na pagiging champion na dito sa Gawad Ace Ben. At ganun din po ang ginawaran din po ng DA Region 2, ang Police Regional Office 2, sa pagbahagi din rin po ng impormasyon at dito sa pagsuporta dito sa DA Region 2. At wala na rin tayong oras, Ma'am Sara. Yes, Ma'am Annalyn. Ayan, patuloy niyo pong suportahan at tutukan ng ating programang Police at Your Service, Cagayan Valley. Dito lamang po yan sa RBC Cable TV. At syempre, wag po natin kalilimutan na i-share ang ating official Facebook page para sa mga updates at mga programa pa nating mga pangkapulisan. RBC Cable TV Network po. Magandang oras po. Ako po si Sara Malabanan. At ako naman po si Police Staff Sergeant Annalyn Gacias Urmatam, at ito ang Police at Your Service, kung umaksyon mabilis. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.